Hello, magandang araw mga kababayan. So, ah, last time, na-topic ko yung tungkol sa tagapagtanggol ni Diwata, no? Then sa comment section ko, halo-halo yung feedback na yung iba inaagrihan yung sinabi ni Kuya na nagtatanggol at yung iba naiintindihan din naman yung ibig ko sabihin. So bago tayo mag-start, no, basahin natin yung mga comments dun sa video na ginawa ko, 'di ba? Ito si Bobot47, sabing ganon. To be honest, nakakain na ako diyan sa paresan ni Diwata. Masakit man sabihin, pero hype lang talaga. Dinayo ko pa para lang matikman, pero personally, hindi ko rin nagustuhan ng lasa. Ito mamaya. May magbabagay na comment. May magbabagay dito sa sasabihin ko na comment diyan eh. Mamaya Sabi ni Lenly Stambayan, no complaint sa price, budget friendly para sa akin. Nung natikman ko yung Pares Overload, matabang po. Masarap po sa lechong kawali. Matabang po talaga. Masarap po sa lechong kawali at chicharong bulaklak kung nilagyan ng asin. Any seasoning. Okay. Yung medyo against sa akin. Sabi ganito, dalawang friends ko kumain sa Diwata Pares, parehong sinabi nila na hindi masarap. Overwhelming kasi eh, 'di ba? Nagustuhan ko doon yung adobo hotdog. Si May Kulangot SD nakakain na doon. Masarap kaya yung adobong hotdog na 'yon. Kanya-kanyang panlasa Sabi ni Remrem, yes, totoo to. Kanya-kanyang panlasa. However, overwhelming yung nagsasabi ng hindi masarap eh. Marami talaga nagsasabing hindi masarap. Yung sinasabing kanya, totoo naman to. Kanya-kanyang panlasa. Nangyayari naman talaga yan. 'Di ba? Pero marami yung nagsasabi talaga hindi masarap. Hindi dahil gusto nilang, kasi minsan ito, napapansin ko, ang laging bintang. Hindi naman ako nag-vlog dun eh. 'Di ba? Ano lang ako, mag-a-analyze lang ako, 'di ba? Ang napapansin ko lagi, kapag nasasabing hindi masarap, palaging binibintang doon sa vlogger na nagre-review, gusto lang kumita, gusto lang 'Di ba? Hindi nila napapansin na mas kikita 'yon. 'Di ba maraming nagmamahal kay Diwata? 'Di ba? Maraming fan si Diwata. Hindi ba parang applicable sa akin 'to eh, doon sa ginagawa ko sa pangki-criticize ko sa Ghost Hunters, 'di ba? Kung ang gusto ng mga vlogger ay kumita, bakit hindi nila purihin yung pagkain ni Diwata? Lalo silang kagagalitan ng tao eh. 'Di ba? Hindi ba dapat purihin nila para maki-ride on sila dun sa kasikatan ni Diwata? 'Di ba? Magagalit sa kanila yung tao, hindi sila tatangkilin, hindi magsusubscribe sa kanila. 'Di ba, men? Sabi ni Uy, may tinamaan. May tinamaan daw. Sino yung tinamaan? Ako ba? Sabi ganun. Babanat sila Boss Rino. Hindi ko mga napapanood yun. Panoorin ko nga kay Boss Rino. Sabi ni Burns, siya yata yung kapatid ni Tony Fowler. Kaya pala medyo kahawig, no? Pinipilahan, pinipilahan siguro kasi sulit lang, di priority ko masarap. Yes, totoo to. Alam mo ba, no, nagtatrabaho ako sa Robinson Supermarket nun, wala naman kami pakialam sa lasa eh. As long as nakakain yung siniserve sa cafeteria. At sulit yung kasi dun sa Robinson Supermarket nun, may nagbebenta doon 50 pesos. May ulam na hindi naman talaga masarap, pero lamang tiyan na rin. 50 pesos yung kanin niya, bundok na. 'Di ba?
tama 'to sinabi ni Burns, hangad ng marami ay mabusog. Madaming paresan na naka-bike, 'di naman masarap, pero madami tao kasi mura. May mga manggagawa na iniisip lang naman lamanin tiyan or pangtawid ng gutom. With regard sa pinapaalis, ganun talaga. 'Pag wala kang permit, papaalisin ka, papasara ka ang negosyo. Nasa open area pa naman si Diwata, kaya mas lalong kailangan ng sanitary permit 'yan. Ang masaklap lang, nasi-sensationalize masyado ang kahirapan, kaya ang tingin ng iba ganyan ay oppression. Totoo 'to. 'Pag dinalihan ka na ng ano, 'pag dinalihan ka na ng mahirap-mahirap, patay ka na. Yung kini-criticize mo, pagka dinalihan ka ng siya ay mahirap lang, siya ay mahirap lang, 'di ba? Sabi ni Jerbs Prop, dapat ang review kasi ng mga vlogger ay sa halagang 100 pesos. Masarap na siya o hindi. Hindi, men. Hindi mo pwedeng kontrolin kung anong iba-vlog ng isang vlogger. Ang makokontrol mo lang doon ay yung valid ba yung criticism ng vlogger. Ano ba yung tanong sa pagbablog? Masarap ba yung ano? Actually, hindi na secondary na lang yung paggastos mo ng pera eh. Kasi nga, nako-curious yung tao, bakit ba pinipilahan to? 'Di ba? Kahit pa sabihin mo na pinipilahan kasi ng tao, hindi mo hindi mo maaalis yung curiosity ng tao. Dahil nako-curious yung tao, may mga vlogger na interested at hindi naman masama 'yon. Hindi naman labag sa batas 'yon, yung magvo-vlog ka, i-review mo yung pagkain. 'Di ba? Kasi ganito 'yan eh. Sasabihin nyo, may nag-vlog na kasi niyan, hindi na kailangan gawin. No! Yung isang opinion kasi, invalid pa rin yun eh. Maaaring pwede nyong sabihin na yun ay naninira lamang. Pero pagka madami na yung nagsasabi, lalo na't ang pagkakagawa ng vlog ay fair naman. 'Di ba? Katulad nito, may panonoorin tayo dito, men. Honest review ito. Yan tungkol dyan sa panoorin nga natin. Kung tatanungin niyo ako kung masarap ba yung Diwata Pares Overload, para sa akin, mas gusto ko pa yung mga Kanto Style Pares na worth 50 to 60 pesos. Para sa akin yun mga kalamon, at para naman dun sa kanilang price. Pero sa Pares, sorte sa mga kalamon, para sa akin lang naman to, mas gugustuhin ko pa yung mga traditional Pares, yung mga Kanto Pares na worth 50 to 60 pesos. Yun, wala siyang dito ng bulaklak na kasama, puro bagnet yung nakikita ko. So after makakuha ng sabaw, ito, kukuha na tayo ng kanin. Ito mga nag-direct bagnet. Laki ng katong bag na to. Ayan. So para sa serving na to mga kalamon, I think this is not worth it para sa price kasi yung bagnet serving ng Pares ngayon is worth 60 pesos, 70 pesos. With rice na yun, yung capacity naman ng tao, siguro para masulit mo yung 100 pesos mo, at least maka-extra rice ka ng dalawa. So kung 70 pesos yung bagnet, plus 2 rice, 90 pesos, 10 pesos soft drinks, masulit mo yung 100 pesos mo. Pero kung isang serving lang ng rice yung kaya mong kainin, tapos bagnet, Pares bagnet, tingin ko hindi mo na. Tamo. Ano naman nice naman yung pagkakasabi ng mga nagre-review. 'Di ba? Subjective naman yung the way sila magsabi. 'Di ba? Kaya hindi ko naiintindihan doon sa nagtatanggol kay Diwata na bakit niya pinipigilan magsalita itong mga to. Nice naman yung pagkakasabi, hindi naman masama. Hindi naman sinisiraan talaga. Review yun, men eh. 'Di ba? Tapos sisisi nyo, bakit ka pumila doon? Bakit ka umano doon? Tapos hindi ka naman pala obligado ba na yung pinilahan mo, masarapan ka? Obligado ba? Nandun ba sa pila kung masasarapan ka o hindi? Hindi mo pa naman malalaman yun hanggat hindi ka pa na nakakakuha ng pagkain eh. 'Di ba? Hindi ko nagigets yung yung dahilan ng iba na nilulusot lang ba nila yung, 'di ba? Kasi ang nakikita ko dito simpatya na wala sa lugar eh. 'Di ba? Sabing gano'n ni Ghost Rio Reaction Channel. Siguro ganito ang gusto niya iparating. Yung taong nagsusumikap at wala naman nilolokong tao.
kung may nakikita tayong mali sa kanyang ginagawa, sa binibenta niya, ay tulungan na lang natin maitama yung mali. Yes, pagtulong yun eh. Kapag sinabi mo na hindi masarap yung niluluto, paano siya matutulungan nun? I-improve niya. Naku, maraming hindi nasasarapan. Ano kaya maganda? Baka pwede nating lagyan ng asin pa para may lasa. 'Di ba? Pagtulong yun eh. Masakit man sabihin, parang ganito yan, ano, may kaibigan ka na may body odor, may kaibigan ka na may putok, 'di ba? Kaibigan mo kasi yung may putok, sasabihan mo, yes, masakit nga naman sabihin na, uy, naamoy kita, ang baho mo. Maglagay ka nga ng deodorant, 'di ba? Masakit man kasi anuhin yun, pero para sa kanya din kasi yun eh. Nagigets yung ibig ko sabihin? Doon kasi, actually, yung mga talagang, yung mga talagang negosyante, mas gusto nila yung review na yan. Way yun para ma-improve nila yung yung product nila eh. Kaya lang, ang problem kasi, gusto mo magpa-review, gusto mo lang marinig yung yung positive. O kita mo na, hindi naiintindihan ng iba. Ito, tropa to si Ghost Rio TV Reaction Channel, pero kasi, minsan, wala rin sa hulog eh, pagka nangibabaw na yung puso natin, sa pinapanood natin. Ganyan minsan, sa akin, naiintindihan ko naman to, kasi sa akin, ganyan din ang nangyari sa akin, nung nireakan ko yung yung nagpatato sa noo eh. Nadali din ako sa puso eh. Hindi ako masyado nakapag-isip dun, men eh. Lahat tayo kasi kahinaan niyang ganyan eh. Pag yung si kuya, akala ko kasi na ako dun eh. Alam mo, to be honest, dun sa may, yung kay Takoyaki, yung nagpatato sa noo, to be honest, napangunahan ako nung naawa, 'di ba? Lahat kasi tayo at some point ng buhay natin, pag natira tayo diyan sa na yan, sa puso-puso na yan, 'di ba? Diyan tayo mayayari eh. Kaya napapansin nyo yung mga sindikato, pag nagpapalimos yung ginagamit nila yung mga bata. Kasi maawain tayo sa mga ganun eh. 'Di ba? Parang ganito yung nangyayari dito sa nag-comment na to, na parang hindi nauunawaan. Yes, hindi ko naman sinasabing mali yung kasi ako naramdaman ko din at some point yan. Pero need natin kasing isipin yung mas wider na pangyayari. Wala na akong maisip kung ano yung mas wider eh. 'Di ba? Mas dapat kasi isipin na hindi yun dahil naapi lang siya, na actually nasa dating din naman ng yun eh, ng pagtanggap yun eh. 'Di ba? Kung paano niya tatanggapin yung mga sinasabi, kung yun ay magiging challenge sa kanya, 'di ba? Kung mahirap talaga yon. Ako hindi ako magpapaka-plastic. Mahirap talaga yon. Minsan nakaka-offend talaga. Pero minsan kung iisipin mo, tama. Katulad yung nagsasabi sa akin may mga hindi naman masama yung nagsasabi sa akin na, bungo, wag ka magmura. Or bungo, may mali kang sinabi na ganito. Yes, I do admit, minsan kasi masakit yon. 'Di ba? Pero pag napag-isip-isip mo na tama sila, na masama nga namang magmura dito sa dahil may mga batang nanonood, napapaisip din kasi ako, lalo na pag may nagpapa-shoutout sa akin na bata, kasi gustong-gusto daw ako ng bata, yung anak nila. Naisip ko, tangina, mukhang tama nga yung yung nagsasabi sa akin. Sa pride kasi natin, men, mahirap tanggapin yon. Kaya hindi ako nagpapaka-plastic. Ako, kahinaan ko din naman yan eh. Hindi lang naman kay Diwata yan eh. Actually, kahit sino sa atin lahat dito, kahinaan natin lahat yan. 'Di ba? Yung pagka medyo natapakan yung pride mo na, oy, mali yung ginagawa mo pag naganon ka. At may mga time na mahirap talagang tanggapin. Katulad niyan, naiintindihan ko naman, syempre pinagpuyatan nila yung pagluto ng ulam nila. Pinaghirapan nila na iprito yon. Ang init-init sa kusina. Tapos sasabihin hindi masarap yung luto mo. Nakaka-bad trip talaga yon. Pero wala kang magagawa kasi. 'Di ba?
Hindi naman kasi pag nagnegosyo ka, naging successful ka, tuloy-tuloy na yan na ano, na na smooth sailing na. Maraming trials ang mapapagdaanan mo pag nagnegosyo ka. Kahit nga hindi negosyo, kahit nga sa trabaho eh. Wala naman madaling trabaho. May madali bang trabaho? Sabihin nyo sa akin. Yun ang gagawin ko. Yung madaling trabaho. Kasama yan sa game na pinasok mo. Diba? Kumbaga maglalaro tayo ng basketball dito, hindi mawawala yung haharang sa'yo. Hindi naman yung pag nasa iyo na yung bola, lahat sila tatabi hanggang makashoot ka ng ano eh. Minsan nga, kahit gano'n na lang ang gagawin mo, mag-shoot, minsan sasablay pa eh. Diba? Part ng buhay yan. Ngayon, ang titingnan na lang, yung validity ng sinasabi sa'yo kung makatwiran ba. Diba? Sa dami na nagsasabi na hindi masarap yung pagkain mo, siyempre, mapapaisip ka na lang, na marami na nagsasabi na hindi daw masarap. Di ba? May mali ba talaga sa niluluto ko? Di ba, men? Yun sana naiisip nyo kasi yung tulungan na maitama ang mali na yan, ginagawa naman yan. Yan ang purpose kung bakit ka may critic. Kasi dito sa Pilipinas, ang katumbas ng critic dito ay naninira. Pag kinriticize sa isang bagay, naninira ka nun. Diba? Hindi ko alam kung saan pupulot yung isip. Kaya nga inuulit ko, diba? Kahit ako din, nabubwisit din ako sa mga ganyan. Pero minsan kailangan nating tanggapin eh. Mahirap talaga yan. Ito yung ideal na hindi ko sinasabing magiging perfecto ako dyan sa mga kritiko. Sama-sama tayong intindihin yung mga ganyang bagay. Kasama ako dyan. Ideal ang pinag-uusapan. Maaring hindi ko matupad yung pinipreach ko dito, Maaring kasi kahinaan ko din yan, inuulit ko. Pero ang pinag-uusapan natin dito, yung ideal na bagay. For example, ganito, alam nating lahat na huwag kang kakain ng masyadong matatabang pagkain. Kasi risk ng heart attack yun eh. Yun ang ideal gawin. Halimbawa, wag kang kumain ng matatamis, wag kang masyadong uminom ng coke, masama sa katawan yun. Alam natin lahat yun, yun yung ideal eh. Pero pag nandiyan na yung mga pagkain na yan, makukontrol mo pa ba? Hindi na. Di ba? Ako, alam ko sa sarili ko na hindi maganda ang kumain ng lechon, ng bulalo, ng mga kung ano na masarap. Pero pag nasa harap ko na, hindi ko na mapipigilan yon. Ang sinasabi ko lang, yung ideal na dapat gawin. Hindi ko sinabi na, pag sinabi ko dito na ganito ang gawin mo, automatic ako ginagawa ko na yon. Diba? Ideal ang pinag-uusapan natin dito. Diba? Lahat naman tayo, hindi naman tayo perfecto eh. Diba? Pero sa pagtanggap kasi ng mga ganito, mas maganda kung pakikinggan din natin yung mga kritiko. 'Di ba? At asahan nyo ako din, isa rin ako sa nag-i-struggle na sundin yan. Hindi ko ililigtas ang sarili ko. Isa rin ako sa ganyan. 'Di ba? Kaya nga tayo nagdi-discussion ng ganito eh. 'Di ba? Kasi kung lahat tayo, lagi tayong butthurt pagka may ganyan, may stuck tayo sa ganyan. Instead na may improve natin yung produkto natin, na-stuck tayo sa kakasagot sa mga basher. Di ba? Maging open din sana siya na sinasabing di masarap binibenta niya. At pag-aralan niya kung paano mapapasarap. Kung walang permit at lumaki ang negosyo. Kasama naman talaga yung permit na yan eh. Di ba? Kasama naman talaga yung pag hindi ko naintindihan ba't nga pati yung pag ng permit inaaway eh. 'Di ba? Yung pagsita na lalo na hindi kasi ganito, nagiging sikat kasi siya eh. Alam mo pwede siyang palampasin doon kung ang customer, ako feeling ko lang ha, bagamat ayon sa batas lahat eh, 'di ba? Pero feeling ko lang siguro kung ang customer niya doon pa isa-isa, pa lima-lima, hindi na siya masyadong pagkakaabalahan na sitahin ng ng Office of the Mayor.
Pero kung ganun kasi, biro mo 100,000 isang araw ang kita mo sa paresan at maraming pumipila sa'yo, men. 'Di ba? Siyempre, threat ka na nun. 'Di ba? Threat ka na nun. Kala ko si Badang daw, sabi ni Oms. Sabi ni The Shippers Game, feeling ko dati masarap yan, kaso nung sumikat, pumangit yung quality. Possible, ano? Possible. Pero malaking part ng pagkasikat niya pagkasikat niya kasi vlogger siya. Feeling ko lang. Pero pwede to, no? Dahil sa sobrang dami na nung kumakain. Nangyayari talaga to. Totoo to. Nangyayari to. Pag marami ng tumatangkilik sa luto mo. Sabi ni Remrem, nakakain ako kay Diwata Overload Pares. Masarap naman para sa akin. Pero ang tanong, bakit laging mahaba ang pila, hindi nawawala ng pila, nakabilad at kumakain pa rin? Ito yung tanong ko, bakit hindi nawawala ang pila at pabalik-balik yung kahit ako? Number 1, pwede naman yung sinabi mo na nasarapan ka. Pwede naman yan. 'Di ba? Kaya ka bumabalik. Number 2, let's say ganito, babaguhin ko yung let's say, nasarapan ka. Pero kung 500 pesos isang order, babalik ka. %, I'm so sure, hindi ka na babalik. Masarap yung niluluto ni Hindi lang sarap kasi yung binabalikan dyan, men eh. May mga tao kasi na nakikita yan as sulit talaga. 'Di ba? Kung halimbawa nasarapan ka dyan, point of view mo naman yun. Ang pinag-uusapan dito, majority ng nagre-review. May nag-review na ba na masarap yan? 'Di ba? Minsan kasi yung pagiging masarap, psychological yan eh. Or minsan, hindi naman psychological, or minsan doon ka na lang nasanay sa lasang ganon. Kaya nga ang pagiging masarap subjective eh. Pwede kasing ang masarap sa'yo, pinakamasarap na sinigang sa'yo ay sinigang ng nanay mo. Kasi yun ang kinalakihan mo eh. Pero pag natikman ng iba yung sinigang ng nanay mo, walang lasa. 'Di ba? Kasi subjective ang masarap eh. Yung masarap, hindi kita pwedeng tutulan yan sa na para sa'yo ay masarap. Hindi kita pwedeng maliin dyan dahil para sa'yo yan eh. 'Di ba? Kaya lang syempre, yung mga nagre-review, ang dami nila eh. Na nagsasabing hindi talaga masarap. Meron bang, siguro ang napapanood ko nagre-review sa Diwata Pares, ang positive lang na madalas na naririnig ko, sulit. Magkaiba kasi yung sulit sa hindi masarap. 'Di ba? Hindi na wala pila kahit nakabilad pa kumakain. 'Di ba? Yung mga willing kumain na nakabilad yan, siguro kapos ang budget. Hindi, to be honest, nagsasabi ang totoo, yung mga nakabilad kumain doon, pwedeng halimbawa, gustong-gusto lang talaga nila matikman. Hindi naman kapos ang budget, no? Pero yung uulit-ulit ka na kumain na nakabilad doon, sign yun ng pagtitipid eh. 'Di ba? Kung talagang gutom na gutom ka na at matitiis mong kumain na nakabilad, dahil kung may pera ka, kakain ka na nakabilad, no way. 'Di ba? Unang-una, natikman ko na yan eh. Bakit pa ako magtitiis na kumain na nakabilad yan? May pera naman ako. Di sa iba na ako kakain. Pero doon sa mga sinasabi mong paulit-ulit na kumain yan, it's either siguro gusto lang masulit yung pera nila or talagang nagtitipid. 'Di ba? Kung magtitipid ka talaga, gagawin mo talaga ang lahat eh. Mairaos mo lang yung pagkain mo eh. Nangyayari naman talaga yan. Ito ang tanong ko, bakit hindi nawawala ang pila at pabalik-balik yung tao siguro, kahit daw siya. Maybe nga, nakita mo sulit. 'Di ba? Pero ang ko dyan,
Hindi dahil masarap yan, kaya ka umuulit-ulit. Pwede kasi, marami kasing factor eh. Pwedeng gusto mo lang makita si Diwata doon araw-araw. Pwede kasing, katulad ng sinabi ko kanina, nasusulit yung pera mo dyan. Pangatlo, yung subjective point of view mo na masarap para sa'yo. 'Di ba? Alam niyo yung buro, yung parang suka. Kasi kapampangan ng tatay ko eh. Kahit kailan hindi ako sarap na sarap doon, kahit amoy. Ayoko talaga nun, men. Yung buro. Pero tatay ko sarap na sarap doon. Yung parang suka. No offense po sa mga sa mga kumakain ng buro. Hindi, tamo, subjective kasi yun eh. Ako naaamoy ko palang yung nanay ko tsaka tatay ko. Sarap na sarap doon. Doon sa buro. Uy. Pero no offense po Pero kung masarap sa kanila yun, sa akin kasi hindi masarap. Naamoy ko palang yun, nasusuka na ako eh. Parang ganito din yan, yung balot. 'Di ba? Pag foreigner ang kumain, nasusuka ang foreigner. Pag kumakain ng balot, pero tayo sarap na sarap. Subjective kasi yan eh. 'Di ba? Mahirap talaga, sabi ni Bonsky Misterio, mahirap talaga mapasarap sa halagang 100. Ang isang malaking kaldero pa lang ng sabaw, kakain ka na ng dagdag 200, 300 na sa sangkap. Puwera pa sa karne. It means sa isang kaldero, para na siyang may dagdag na isang empleyado, tsaka yung sarap, very subjective yan. Porque hindi masarap sa mga vlogger, possible na masarap pa rin sa iba. Yung pag-vlog kasi niyan, yan eh, deciding factor yan eh. 'Di ba? Kapag determinado ka talaga na natikman yung pares ni Diwata, pupunta ka talaga ton. Kahit na anong sabihin ng mga vlogger. Dahil nakaka-curious eh. Pero doon sa mga nag-aalangan na syempre galing pa sa malayong lugar, let's say galing pa ng Batangas, syempre iisipin pa yung gasolina na gagamitin mo. Tapos curious sila. Then napapanood nila sa mga vlogger. Pwedeng maging deciding factor yun eh. Kung halimbawa 5 vlogger na yun nagsasabi na hindi masarap, pwedeng yun, maka-apekto yun. Yes, pero tama ka naman, subjective talaga ang masarap. Hindi porkit hindi masarap sa vlogger, hindi na rin masarap. Pero men, hindi ka ba napapaisip na ang dami nagsasabing hindi masarap? Tapos, di ba doon na nga lang eh. Hindi naman pwedeng lahat yun ay naninira sa'yo. Di ba? May nagbayad ba para sabihin hindi masarap si Diwata? O yung binibenta ni Diwata, di ba? Pero I'm so sorry, hindi ako agree dito na mahirap na talaga masarap yan sa halagang 100. Hindi ako agree dito. I'm so sorry. Kasi may nagbebenta dito ng ulam eh. Sa tapat ng, sasabihin ko na sana, baka malaman nyo kung saan ako nakatira. May nagbebenta kasi dito na ulam, men. 60 pesos yon. Tapos, bibili ka lang ng 20 pesos na rice. Sobrang sarap, men. Yun? Kaldereta. Although na, konti lang yung serving ng karne niya, pero sauce pa lang, ulam na eh. Ay, maniwala ka sa akin. Minsan i-review ko yon. 60 pesos lang siya, kaldereta siya. Siguro ang laman niya lang, mga 3 piraso lang. Pero ang dami niyang sauce, ang dami niyang sarsa. Ang sarap niya. Maniwala ka sa akin. Siguro kung yung 100 pesos niya. Kasi nakikita ko, to be fair naman, marami ba yung serving? Tingnan nga natin, men. Marami ba yung serving dito sa review ni Kuya? Kung tatanungin niyo ako kung masarap ba yung Diwata Pares Overload, para sa akin, mas gusto ko pa yung mga Kanto style pares na worth 50. Ayoko ng pares na na malabnaw yung sabaw. Gusto ko yung sa retiro, yung malapot. Well, yun lang para sa akin, Pero
Yung malabnaw ang sabaw, ayoko nun. 50 to 60 pesos. Para sa akin yun mga kalamon at para naman dun sa kanilang friend. Pero sa pares, sorry to say mga kalamon, para sa akin lang naman to. Mas gugustuhin ko pa yung mga traditional pares, yung mga kanto-kanto pares na worth 50 to 60 pesos. Yun, wala siyang Ayan o. I think ano to kayang pasarapin to min eh. dito ng bulaklak na kasama, puro bagnet na nakikita ko. Kayang pasarapin yan eh. Hindi, sa akin lang hindi katwiran yung hindi mo mapapasarap sa halagang 100. Kayang pasarap. Kaya ni Diwata yan. Naniniwala ako. Kaya niyang gawa ng paraan yan. Siguro nga lang ang nagiging factor yung mabilisan na paggawa. 'Di ba? Doon lang magkakatalo siguro sa mabilisan na paggawa. Pero yung sasabihin mo na mahirap na talaga mapasarap sa halagang 100, I'm sorry, parang hindi ako agree doon. Katulad ng sinasabi ko, may kinakainan ako dito na minsan nga sabaw lang ang binibili doon yung sarsa lang 30 pesos. Yung sarsa lang, doon sa sinasabi ko dito. Inuulam na ng mga construction worker yun Masarap naman talaga. Maanghang-anghang siya na na kaya yan sa tingin ko. Ang nagiging factor lang kasi parang mabilisan lang yung gawa. Tama yung sinabi ni The Shippers Game. Sabi gano'n ni Miko San Miguel, hindi masama na maging hindi masama na maging honest na hindi masarap. Pero for the clout, ipagsigawan sa paano hindi mo ilalagay sa social media, nagre-review ka? Ano yan, para sa sarili mo yung review mo? Ano ba? Saan mo ilalagay yung review nun? Hindi naman for the clout yun eh. Actually, sa totoo lang, real talk lahat naman ang nasa social media for the clout eh. Kaya ka nga nag-post sa social media para nga marami kang masabihan, maraming manood sa'yo. Sino ang nagpo-post ng video sa social media nang ayaw niyang panoorin siya? The moment na in-upload mo yan sa social media, gusto mo nang maraming manood sa'yo. 'Di ba? Kahit ultimong yan si Diwata din, nung nagvo-vlog yan, gusto niya marami manood sa kanya. Kaya tigil-tigilan nyo yan na gusto lang maraming views. Sino bang influencer ang ayaw ang maraming views? Kayo naman. Parang yung sinasabing nagnegosyo ka na ayaw mong may bumili sa'yo. Malamang gusto mo maraming bibili sa'yo. Kaya nagtayo ka ng tindahan. Kaya ka nagtayo ng channel, gusto mo maraming manonood sa'yo. 'Di ba? Ngayon, ang na lang dito, kung ikaw ba ay hindi ka parehas maglaro. 'Di ba? Kung valid naman yung criticism, ano naman ang masama doon? Hindi naman nagsinungaling yung nag-review eh. Sinabi ng review, kumain ako dito, may ipis yung kahit wala namang ipis, 'di ba? Paninira 'yon. Yung sinabi na kumain ako dito, ang dumi-dumi, puro langaw. Then pinuntahan na ibang tao, wala naman langaw, malinis naman. Paninira 'yon. Pero yung sabihin mo na hindi ka nasarapan, 'di ba? Kahit kailan hindi paninira 'yon. 'Di ba? Hindi paninira 'yon. Yun ay kasi subjective kasi yun eh. Pagsigawan sa social media na hindi masarap isang way na pagsira. No! Isang way. Lalo masisira yan pag nanahimik yung mga tao na na biglang unti-unting mawala yung niya, yung customer niya na sa di malamang dahilan. Tulong nga kay Diwata yan eh. Just in case na humina yung niya, mapapaisip niya na baka nga tama yung sinabi nila na hindi masarap yung gawa tayo ng paraan para mas masarapan natin. Tulong kay Diwata yan. Yung review na yan, men. Wala naman sinabi na kumain kayo. Ikaw nga, wala rin sinabi sa'yo na manood ka sa akin pero nanood ka eh. No one told you na mag-antay ka ng 3 hours. Wala rin nagsabi sa'yo na i-click mo yung video ng mga kritiko mo. Tama, napaka-bobo ng mga dahilan ng mga supporter ni Hiwaga. Ay, ni Diwata.
Di ba? Mapalad ka nagtatago sa maskara na pinanganak ka na meron. Anong pinanganak? Baka magpakitaan tayo ng bank account, mas marami pang pera mo sa akin. Di ba? Andiyan na naman tayo sa sa utak teleserye eh. Mapalad kang tao ka, mapalad ka nagtatago ka sa maskara na pinanganak ka na meron. Di ba? Yan na naman tayo eh. Sa pagiging mahirap na naman eh. Walang kinalaman yung pagiging mahirap. Tapos naghamo na, boxing nga tayo minsan bro, katuwaan lang. Anong kinalaman nun? Ang taka talaga na ito. Mga utak talaga ng mga utak teleserye. Di ba ganyan ang itsura? Basta nakanti yung pagiging mahirap, na kahit hindi naman yun ang topic, yun ang hindi ko naiintindihan eh. Bakit napapasok lagi yung pagiging mahirap? Yung pagsusumikap ng tao, hindi naman yun na kinikriticize eh. Diyos ko. Hindi ako naniniwala sa sinabi mo, Bong, sinusulit lang kasi kung hindi masarap, hindi mo ubusin yung 5 rice. Hindi naman sa magkaiba, ito yung sinasabi ko kanina, magkaiba yung hindi masarap sa hindi makain. Yung masarap kasi, pwede mo kasing anuhin yun eh. Pwede mo kasing sulitin yun eh. Pag hindi masarap, katulad nga ng sinasabi ko dati, no? Nung nagtatrabaho sa Robinson Supermarket, meron dong kainan doon na hindi naman talaga masarap. Pero nakakarami kami ng kain kasi kailangan namin dahil nagtatrabaho kami. 'Di ba? Kailangan naming sumulit doon sa binayad namin para malakas na malakas kami pag nagtrabaho kami. Kasi supermarket kami. Hindi kasi pwedeng hina-hina ka doon na hindi ka kumain. 'Di ba? Susulitin mo talaga 'yon, men. Yung mga pahinanti nga namin dati before, nung na-stranded sa sa Baguio, yung na-stranded sila sa Batangas Port, hindi sila makauwi-uwi, nauubos yung budget nila. Nag-noodles sila ng 1 linggo. Ang malakas ang konsumo nila, rice. Kasi nga, need nila ng malakas sila. It doesn't mean na kailangan masarap yung ulam bago mo makakain ng madami. May mga tao talagang sinusulit. Tsaka ganito yan, valid naman yung argument mo siguro ng konti. 'Di ba? Ay, hindi pala. Hindi siya valid. Kasi ang sinasabi mo dito yung word na hindi masarap eh. Hindi uubusin eh. Magkaiba kasi inuulit ko, magkaiba kasi yung hindi masarap sa hindi mo makain. May mga pagkain kasi na sinerve sa'yo na yun talaga masusuka ka na. Makita mo pa lang yung kung paano pinrepair. Hindi mo talaga kakainin yun. Halimbawa, yung fried chicken, halimbawa lang nakita mo sineserve nalaglag na sa sahig tapos binalik uli sa plato. Hindi mo kakainin yun. 'Di ba? Naniniwala naman ako na kahit papaano may pwedeng makain talaga yung pares ni Diwata kahit papaano. Kaya lang yung sarap kasi, 'di ba? Subjective yun eh. Unuulit na. Ano ba yung lecheng subjective na yan? Yun yung paningin kasi ng tao. 'Di ba? May mga pagkain kasi na passable naman na hindi naman masarap talaga. Katulad nito, Ako ayoko talaga ng gulay. Ayoko talaga ng gulay. Pero pagka halimbawa, let's say, napasubo na niluto ng nanay ko, ayoko masakta ng kalooban ng nanay ko. Kakainin ko talaga, lalo na pag gutom na gutom ako. Kakainin ko talaga yon. Hindi naman sa dahil hindi masarap, pero nakakain naman eh. Nagigets yung ibig ko sabihin? Ibang-iba yun sa pinulot sa kanal, tapos sinerve sa'yo na hindi mo makain. Hindi nga lang masarap, pero nakakain naman talaga. 'Di ba? Siyempre, dahil napagastos ka na rin doon, napapila ka na, susulitin mo na yon. 'Di ba? Nangyayari yan, men. Nangyayari yan. Na makabawi ka man lang doon sa pinila mo, tsaka mo.
Tapos ito, sabing gano'n, sana lang bago siya magsalita, tinikman niya muna yung puro dada lang eh. Ang layo naman niya. Isa din na pulpul kampi mali. Anyway, ito ha, panoorin natin yung ano ni Diwata, yung sabi ni Diwata dito. Pero make it sure lang talaga na pag pumahol ka, tama yung kinahulan mo. Kasi di ba, baka mamaya mawamali ka talaga. Kasi Calls pa naman ngayon. hindi marami kasi dito talagang kumakahol for the views. Pero dapat kasi, hindi ko naman sinasabi Lahat naman for the views yan. Kahit ikaw din naman pag nag-vlog ka, ano ba? Wala namang vlogger na eh. Wala namang vlogger na nag-upload ng content na hindi for the views eh. Katulad nga ng sinabi ko kanina, di ba? Kung magtatayo ka ng tindahan, gusto mo, maraming bumili sa'yo. Wala namang magtatayo ng tindahan ng nang ayaw niya na may bumili sa kanya eh. 'Di ba? Lahat naman 'yan for the views. Kaya nga nag-iisip ng content yung iba eh. Kaya nga kahit iba minsan magmukhang tanga na yung iba dun sa kung ano yung kinakain sa harap na para may manood eh. talaga masarap yung tinda ko. Ang sa akin, Tama ha? Sinasabi mo dito, all for the views. Pero dapat kasi, hindi ko naman sinasabi talaga masarap yung tinda no, unang-una aminado ka din naman. Binabalidate niya yung sinasabi ng mga kritiko niya. So ano masama doon? 'Di ba? Ano masama doon? ko. Ang sa akin lang, kung hindi mo feel, pwede ka naman hindi na bumalik, di ba? Hindi ka na umulit, hindi yung kakahol. Hindi, yun ang tanong, yun ang tama na sinabi niya. Ang tanong, bumalik ba yung mga nagsabi sa'yo? Hindi na bumalik yun. Malamang. 'Di ba? Hindi naman nangyayari yung halimbawa, hindi na sarap sa'yo, tapos babalik uli, tapos i-video ka uli na hindi masarap uli. Nagawa niya na yun eh. 'Di ba? Hindi bumalik. Pero yung pagsabi ng tao, kalayaan na, under sa ligang batas, kalayaan natin yun eh. As long as na hindi ka sinisiraan, hindi naman paninira yung pag ni-review yung pagkain mo eh. 'Di ba? Hindi naman paninira yun eh. Yung Jollibee ba, yung nagva-viral ngayon, ay Jollibee na maliit na lang yung manok? Paninira ba yon? Hindi naman paninira yun eh. Tama ba ako? Sino nakabasa na ng post ng Jollibee na maliliit na lang yung manok? Sinisiraan ba yung Jollibee nun? Hindi naman sinisiraan ng Jollibee nun. Magalit ka kung halimbawa sinasabi ng mga tao na panis yung sinaserve mo dyan, na hindi naman. Yon. Pag sinasabi ng tao na mga dugyot kayo dyan, pero hindi naman. Pero ang pinag-uusapan dito, yung lasa na subjective eh. When you say subjective, opinion kasi yun. Yun ang pinagtatanggol ng saligang batas natin. Yung may kalayaan tayong mamahayag ng sarili nating opinion. Nasa Bill of Rights yan eh. Mga kababayan ko eh. Kaya nga yan ang dahilan kung bakit may mga bayani tayo din sa kalayaan natin na yan eh. 'Di ba? Tsaka hindi nawawala yan bilang negosyante. Ganyan talaga ang buhay. Ka pa sa halagang 100 pesos, nakailang kanin ka na, nakalima yata, plus of drinks, tapos may unli sabaw pa. Pwede mo naman sa akin sabihin na kung natalo ka doon, Diwata, wala na akong pamasahe, balik mo na lang yung 100 pesos ko. Hindi ako nasarapan. Naibalik mo pa sana, no? Hindi kakahol ka pa sa social media for what? For the views? So yun lang naman sa lahat po ng mga vlog. Sino bang vlogger ang Ikaw ba, Diwata, nagba-vlog ka? Hindi ba for the views yun? Di ba? Lahat naman ng vlogger, ganon. Sino ba dyan ang nag-vlog ng hindi for the views? Ang tanong, para saan ba yung pagbablog nila? Para sa sarili nila? Sila lang ang manonood? Di ba? Vlogger na kumakahol dito, sabihin sa akin, madali naman ako kausap. Kung 100 pesos mo lang, tapos ang dami pang sinasabi, ang dami pang kahol ka ng kahol na hindi maganda yung kahol mo, baka makakagat ka pa, mahirap na. Sabi mo lang sa akin. Babalik mo na lang. Mama, Ang gusto kasi kadalasan, ang gusto kasi minsan, yung pinupuri-puri mo sila. I'm so sure pag may kumain dyan, tapos pinuri yung niya. Actually, may pumupuri naman doon sa chicken mo eh. Masarap naman daw talaga yung chicken mo. Tsaka malaki pa. 'Di ba? Malaki naman talaga. Pero yung pares mo lang talaga, yun ang
kinikriticize madalas. Kasi unang-una dun ka yata nakilala eh. 'Di ba? Doon sa pares mo. Maaring anong nangyari kasi nung una. Anong feeling ko dito ha, hindi ko naman alam ang history pero educate me. Ang feeling ko kasi, mga kababayan ko, 'di ba vlogger ito si Diwata? Tama ba ako? Vlogger to, siguro nasubaybayan yung success story niya. Na ang nagpasikat sa kanya, yung pagsusumikap niya. 'Di ba? Hindi naman yung lasa yata ng pares nito yung ano eh, yung nagpasikat sa kanya eh. Parang na-admire ng tao kasi yung pagiging masipag mo, pagsusumikap mo, kaya mo narating yan. Pero pagdating kasi sa lasa ng niluluto mo, ibang usapan kasi yun. Magkaiba yun, men. 'Di ba? Ibang game na yun eh. Yes, 'di ba? Lahat ay sumaludo sa dahil nagsumikap ka. Just imagine, sa ilalim ka lang daw ng tulay na nakatira. Then ngayon, ano ka na? Big time ka na, 'di ba? Malakas na ang kita ng ano mo. However, pagka in-inspection kasi yung lasa nung pagkain mo, ibang usapan na yun eh. 'Di ba? Hindi na pwedeng isingit doon yung pagsusumikap mo, yung ano mo, kasi wala nang kinalaman yun doon sa lasa ng niluto mo. Nagigets niyo ba, mga kababayan ko? Kahit ba naman ako ay nagtitraining, ganito i-vlog ko yung sarili ko, inaalagaan ko yung vocal cords ko. 'Di ba? Every day pumupunta ako ng dagat para dun ako, 'di ba ganun ang ginagawa ni Regine Velasquez daw noon? Hanggang dito yung or lumulublob sa drum, tapos dun kumakanta. 'Di ba? Nakikita niyo yung pagtitraining ko. 'Di ba? Or halimbawa sa boxing nakikita niyo nagvo-vlog ako, yung progress ko, nagja-jogging ako tuwing umaga. Nakikipag-sparring ako. Pero pagdating sa mismong laban at natalo ako, hindi pwede kasing gamitin ng mga judge yung pagsusumikap mo eh. Ibang usapan yon. Yung pagiging determinado na umangat ni Diwata, panalong-panalo siya doon, men. Pero yung lasa kasi ng ng pagkain mo, ibang usapan 'yon, 'di ba? Ibang pakikipaglaban 'yon na need mong i-address. Kasi anong nangyayari doon, since ito rin yung mentality ng iba, since nagsumikap ka diyan, dapat purihin ka na. Parang obligasyon na ng tao na kahit na anong gawin mo ay purihin na. 'Di ba? Kung ganun ang pananaw nyo sa buhay, mali ang pagkakaintindi nyo sa takbo ng buhay. Kahit kailan hindi nawawala yung mga struggles na yan. Kahit nasa top ka na, 'di ba? Hindi mawawala yung mga ganyang bagay. Anyway, mga kababayan ko, mukhang napatagal na yung usapan natin. Hopefully ay naiintindihan nyo ako, no? Hindi pag-question ito sa dedikasyon na binigay ni Diwata sa kanyang pares, sa kanyang negosyo, or sa pagmamahal niya sa mga empleyado niya. Nakikita ko naman yung mga vlog na ganun. Pero ito'y usapin ng sarap ng pagkain mo. 'Di ba? At yung mga nagsasalita na hindi nasasarapan sa pagkain mo, ay karapatan nila yung bilang citizen ng Pilipinas. Hindi nawawala yan, men. Kahit di naman sa akin, sa pagbablog ko, wala namang, marami namang nagdi-disagree sa sinasabi ko. I'm so sure, pag napanood nila yung vlog ko na to, may magagalit na naman. Kasi nga, hindi ko nakikita yung pagsusumikap ni Diwata. 'Di ba? Pero yung pagsusumikap niya, tabi yun eh. Ibang usapan yun eh. Paulit-ulit na lang ako. Tatapusin ko na. Maraming salamat po. Bye-bye.